Purihin po ang Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat at welcome po sa ating Tagalog Worship Service. Sa mga nanonood po sa YouTube, sa Facebook at sa mga nakikinig din po sa DCAS. Kung kayo po ay bago lamang na umaten sa ating pagsamba sa hapon na ito, kayo po ay welcome din. No? Pwede po kayong mag-access sa ating bit.ly/GCF welcome. At maaari din po kayong mag-fill out doon sa ating welcome form para po malaman nyo rin po ang ating mga ministry opportunities at iba pang mga programs. Ang buwan po ng Hulyo ay tumatalakay po sa ating Missions Month. Ngayon po actually ay pang huling linggo na ng ating pagtatalakay sa buwan ng misyon na ito, pero hindi po ito natatapos ang ating pagmimisyon o ang ating ministeryo ng pagmimisyon. Ito po ay sa araw-araw na ating buhay ay dapat nating ganapin. Bilang mga Kristiyano, hindi lamang po tayo dapat nagbabahagi sa panahon ng Hulyo, kundi sa lahat po ng panahon at pagkakataon ng ating buhay. Ang tema po natin ay Living Missionally, Listening to God's Voice. Tayo ngayon ay lumapit at sumamba sa ating Diyos at tagapagligtas. Sa ating tawag sa pagsamba, hayaan niyo pong basahin ko ang mga awit, 71, 14 hanggang 16. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at ang bawat isa ay sasaklolohan sa kanilang mga problema. Sila'y bibigyan ko at gaganipalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak, tatamuhin nila aking kaligtasan. Tayo po'y manalangin. O Diyos na aming tagapagligtas at aming kaligtasan, sambahin ka nga po sa hapon na ito. Amin pong binubuksan ang aming mga puso, Panginoon, dahil alam namin na ang Diyos namin ay banal, at kami po ay makasalanan. Nangangailangan po kami ng inyong awa, O Diyos, ng inyong pagpapatawad. Sa hapon na ito, katagpuin niyo nawa ang kaluluwa at puso ng bawat isa na aming kasama ngayon. Dumaraan po kami sa maraming pagsubok, hindi lamang po ng COVID-19, kundi maging ng bagyong ito, Panginoon, at marami pa pong maaaring nakaambang problema sa amin. Ngunit kami po ay may katayakan, O Diyos, ng inyong kaligtasan, ng inyong pagsama sa amin, ayon sa inyong pangako. Hayaan mo na sa hapong ito, ikaw ay Diyos na aming masamba, mapapurihan, at ang kabutihan mo, O Diyos, ang patuloy na tumimo sa aming mga puso. Sambahin ka nga po, O Diyos, ng walang hanggan. Alang-alang sa pangalan niyo, Panginoong Hesus. Amen at amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa puntong ito ng ating programa, tayo po ay mananalangin. At ang ating pong panalangin ay hango sa ating daily prayer posts na ating pinopost sa Facebook page ng Green Hills Christian Fellowship. So para sa inyong nanonood ngayon sa DZAS at sa Facebook at YouTube, maaari na lamang pong buksan ang Facebook at puntahan po ninyo ang daily prayer posts na amin pong na-post nitong umaga at mananalangin po tayo using this prayer guide. Let us pray. Lord, nais po naming ipanalangin ang awitin ng Psalm 119:50. This is my comfort in my affliction, that your promise gives life. Kaya naman, Panginoon, pinapanalangin po namin sa inyo na tunay nga pong kayo ay isang promise-keeping God. You are King of Kings and Lord of Lords. Wala na pong makakapantay sa inyo dahil kahit anong bagyo, mapapandemic man o kahit anong problema na nararanasan namin ngayon, kahit live stream interruption pa yan, walang makakapigil sa comfort na maaari niyong ibigay sa oras ng aming affliction, sa oras ng aming paghihirap, because you are a promise-keeping God. You fulfill your purposes and you fulfill your plans.
Kaya naman ngayong hapon na ito, witness kami dyan, hindi po mapipigil ng kahit ano pang bagyo, kahit ano pang live stream interruption, ang ninanais niyo po para sa amin, na mabless at mapapurihan po kayo sa pamamagitan ng aming pag-aawit, sa pamamagitan ng aming panalangin, at mamaya ho sa pamamagitan ng pagbabasa namin at pag-aaral ng inyong banal na salita. Kaya naman sa oras din na ito, nais din po naming ilapit sa inyo yung mga partner na ministries at missionaries ng aming simbahan. Dahil nga po Missions Month, nilalapit po namin ang aming partner organization na Onesimo. Nagpapasalamat po kami sa gawain po nila sa kanilang ministry upang ma-reach at madisipulo at matulungan ang mga out-of-school youth at mga kabataan na nasa lansangan at nasa mga urban at rural poor na mga communities. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga livelihood projects at educational ministries na ginagawa po nila upang mabigyang buhay at dangal ang aming mga kapwa na walang access sa magandang edukasyon, walang access sa resources na marami sa amin dito sa GCF ay blessed naman po. Kaya naman, Lord, what a privilege for us to be partners with them and to be able to pray for them. Pinagpipray po namin ang good health ng mga staff at trainees ng Onesimo. Nawa ay meron po laging magsusponsor sa kanilang mga activities at ministries at projects, lalong-lalo na yung swab testing na kinakailangan nila to be able to operate yung kanilang ministries on a day-to-day basis. We pray, Lord, na yung mga trainees nila ay kanilang maibalik sa kanilang mga pamilya para naman po ay madisipulo din at mabless din po ang mga pamilya ng mga youth na ito na at risk. Pinagpipray din po namin ang kanilang ministry center dahil sa panahon ngayon ng pag-uulan ay talagang naapektuhan din yung kanilang ministry center na ngayon ay inuulan na rin sa loob at na yung mga leak na nararanasan ng roofing ng kanilang building. So Lord, pinagpe-pray po namin yung mga kabataan na nandyan, naway hindi po sila ma-discourage at naway sagutin niyo po ang kanilang panalangin na maiayos po ng maigi ang kanilang ministry center, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Pinagpipray din po namin ang aming partner na missionary na si Pastor Sadiri Joy Tira, na ngayon ay recovering pa rin talaga mula nung sa pinakahuling medical surgery na undergo po niya. At nagpapasalamat po kami dahil healthy pa rin po siya. Pero Lord, dahil sa banta ng COVID, ay pinapanalangin pa rin po namin ang good health para sa kanya. Ngayon na naka-move na po siya sa isang magandang seniors home, we pray na may tulungan sila ni Ate Lulu upang ang community na naroon ay ma-experience din ang warmth and friendship na kanilang maiaalay at alay po ninyo, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo. Pinapanalangin po namin ang internet niya po doon at lalong-lalo na makaroon siya ng pagkakataon na makareceive na nung kanyang COVID vaccine para nga po sa health ng aming sinusuportahang missionary na si Pastor Sadiri Joy Tira. Pinapalalangin din po namin ang aming missionary apprentice na si Yila Handog. Lord, what a wonderful opportunity na isa na namang homegrown na GCFer ay inyong itinawag po upang paglingkuran kayo sa Palawan. At kaya naman kahit may banta ng COVID at kahit may travel restrictions, nawa ay bigyan niyo po siya ng pagkakataon na makabiyahe na at makapunta na sa Palawan upang makapaglingkod na sa isang community roon. Pinapanalangin din po namin ang mga provisions na kakailanganin ni Yila Handog
At nawa ay yung kanyang pinaka-recent na surgery, yung refractive lens exchange, ay mag-heal ng maayos upang mas lalo pa siyang makapaglingkod sa inyo at sa misyon na ibinigay niyo sa kanya sa Palawan. Pinagpe-pray din po namin ang Sama Southern na People Group. Lord, alam po namin na hindi lang po kami sa GCF ang nais po ninyong pagpalain. Dahil sinabi niyo naman po yan in Genesis 12:1-3. Kaya naman nais po namin na ipanalangin ang lahat ng mga tribo at lahat ng mga tao ay pagpalain po ninyo. Kaya naman pinapanalangin po namin ang Sama Southern People Group. We pray nga sa kanilang community na may maitaguyod na footbridge na kakailanganin ng mga tao roon para po sa kanilang way of life. At nawa ay yung project na ito ay maging daan upang marami po ang makakilala sa Diyos na nagpapala, sa Diyos na dakila at Diyos na nag-iisa lamang. At kayo po iyon. Panginoon, patuloy po namin pinapanalangin ang aming worship ngayong hapon. Naway maging smooth na po ang live stream ng aming worship service upang maipalaganap po namin ang inyong pangalan, ang inyong magandang balita sa lahat ng dako ng buong mundo. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. As we celebrate Missions Month, take this time to step back and carefully listen to God's voice. In the Bible, we see how prayer has shaped the lives of certain people. Get to know their stories and witness how their dependence on listening to God's voice led them to live missionally. Take this time to fuel your passion for God's Great Commission and the Great Commandment by drawing near to God in humble prayer. No pandemic, no lockdown, no type of quarantine can stop God from calling us to participate in His mission of seeking and saving the lost. This Missions Month, let's listen to God's voice and live missionally. Para po sa pagbasa ng banal na kasulatan, maaari pong buksan natin ang ating mga Biblia o i-turn on ang ating mga gadget at puntahan ang Bible app sa aklat ng Lucas or Luke, Kabanata 18, talata 1 hanggang 8. Aklat ng Lucas or Luke, Kabanata 18, talata 1 hanggang 8. Bilang paggalang sa salita ng Diyos, inaanyayahan ko po kayong lahat na magsitayo at sabay-sabay po nating basahin ang nasusulat. Nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan sila laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang bayan ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa bayan ding iyon ay may isang biyuda na palaging pumupunta sa hukom at nagsasabi, bigyan niyo po ako ng katarungan at ipagtanggol niyo ako laban sa mga kaaway ko. Nung una ay hindi pinapansin ng hukom ang biyuda, pero bandang huli ay sinabi niya, kahit hindi ako natatakot sa Diyos at walang iginagalang na tao, bibigyan ko ng katarungan ang babaeng ito para hindi na niya ako gambalain ulit. Dahil kung hindi, iinisin niya ako sa kapaparito niya. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, narinig niyo ang sinabi ng masamang hukom? Ang Diyos pa kaya ang hindi magbigay ng katarungan sa mga pinili niya na tumatawag sa Kanya araw at gabi? Tinitiyak ko sa inyo na bibigyan niya agad sila ng katarungan. Ngunit kung ako na anak ng tao ay bumalik na rito sa mundo, may makikita kaya akong mga taong sumasampalataya sa akin? Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Maaari na po tayo magsiupo.
Magandang hapon po muli. Ako po si Pastor Dags Miguel, ang inyong lingkod. At sa mga nakikinig sa Facebook, YouTube, at pati na rin sa DZAS, salamat po. At patient po kayo. At salamat po rin sa panalangin po ninyo dahil nakat nga po ang live stream po natin kanina. But we praise God dahil back na po tayo ulit online. Bilang panimula, patuloy pa rin po tayo sa ating Missions Month. Welcome po sa Missions Month po natin. Our last Sunday, the last message. And of course, ang theme po natin, gaya nga po ng sabi sa video, Living Missionally, Listening to God's Voice. At ang pamagat po ng ating sermon ngayong hapon ay ang pagpupursigi sa pananampalataya. Yan nga po yung nabasa natin kanina sa Lucas 18:1-8. So, bilang panimula po sa ating sermon ngayong hapon, sa pagtatapos ng Missions Month ng GCF nitong Hulyo, ating tanungin sa ating mga sarili at sa bawat isa kung tunay nga ba tayong nagsusumikap sa ating pananampalataya? Paano ba ito nasusukat? Ito ay sa pamamagitan ng ating taimtim na pagsunod sa utos ng Diyos na laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Ang daling sabihin, manalangin, huwag mawalan ng pag-asa. Sa Kristiyano, alam na natin yan Nawa, ang panalangin ko bilang inyong pastor at bilang lingkod, ay mamuhay nga tayo ng may pagpupursige upang ang ibang hindi pa nakakakilala sa kanyang anak na si Jesus ay matuklasan din ang pag-asa at katarungan na handog niya para sa buong mundo. Yan naman po ang hope natin and prayer. Even though this seems familiar to us, prayer, not losing hope, pagpupursige, pananampalataya, alam na po siguro ng ilan sa atin yan. For many years now na Kristiyano po tayo, o kiniklaim po natin na naniniwala tayo kay Jesus. Pero ang mainam po na mapag-usapan natin dahil may pakay po si Jesucristo nung binanggit po niya at kinuwento niya po itong aral na ito, ang parable na ito tungkol sa biyuda. So, ang unang punto po natin ngayong hapon ay makikita po natin sa verse 1. Ang pangkalahatang kautusan ng Panginoon na manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. So makikita nga po natin yan sa verse 1. Nung kinakausap nga po ni Jesus yung mga tagasunod niya, meron po siyang pakay, meron po siyang intent, meron siyang goal. At ang hope niya is that maturuan niya yung mga disciples niya na sila ay laging manalangin at huwag silang mawalan ng pag-asa. So mahalagang maintindihan natin kung bakit binanggit ito ni Lucas sa kanyang gospel at kung bakit pinaliwanag ito ni Jesus sa kanyang mga disipulo nung panahon na ito. So, balikan po natin in chapter 17, sa chapter na iyon, bago ang chapter 18, especially sa verse 26, pinapalaganap pa rin po ni Jesus yung magandang balita po niya. At ang balita patungkol sa bagong kaharian na tinataguyod niya bilang hari, bilang Diyos. At syempre, very controversial po ito noon dahil ang daming mga Pharisees, teachers of the law, mga relihiyosong mga tao na nagsasabi, sino ba tong Jesus na to? Tao lang to. Ano tong binabalita niya na may bagong kaharian at siya yung magtataguyod? Siya ang Diyos? Tama ba ang naririnig ko? Marahil ito yung mga usap-usapin ng mga Pharisees at teachers of the law noong panahon na iyon. At yan po yung backdrop. Yan po yung setting na nangyayari from chapters 15 all the way to 18 ng Luke. Kaya naman in verse 26, sabi po ni Jesus, kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. So parang sinasabi ni Jesus sa mga disciples na yung mga sins ng mga panahon nila Noah, magpapatuloy pa rin yan hanggang sa pagbabalik ko as Messiah, as
Lord of Lords and King of Kings in my second coming. So, meron pong intention nga si Jesus dito. He is warning the disciples that sin will still be prevalent, no? Pinapaalala ni Jesus na yung gulo at kasamaan at pagpili ng mundo sa kasalanan ay magpapatuloy. Kaya sa panahon na hahanap-hanapin ng kanyang mga disipulo, sa paparating na paghihirap na kanilang mararanasan dahil sa kanilang pagpili kay Kristo at sa kanilang pagpapalaganap ng magandang balita ni Kristo, pinaalala niya sa kanila, huwag kayong tumigil sa papanalangin nyo, sa pagpapanalangin nyo, at huwag kayong mawalan ng pag-asa. Two simple reminders, no? Sabi nga ni Dr. Thomas Constable sa kanyang commentary sa parable na ito, Jesus' teachings goes beyond that of the Jews o yung mga kapwa nga na Hudyo ni Jesus at ang mga disipulo, no, who tended to limit the times of prayer to 3 times a day, which was accepted as the maximum nung panahon nila. At kinopya nila ito sa pattern nga po ni Daniel, no? In Daniel chapter 6 verse 10, na kung maaalala po ninyo, yung kwento ni Daniel, pinanukala nung hari noon na dapat siya na lang yung sasambahin ng mga tao, including yung mga advisors ng hari, na tulad ni Daniel, na isang wise man na naglilingkod noon. So, dati, malaya siyang nakakapag-pray kay Yahweh ng 3 beses sa isang araw at pinigilan siya noon na mag-pray. Bawal na mag-pray, ha? Dahil yung hari na, yung dapat worship natin. Pinagbawal noon si Daniel, pero nagpatuloy pa rin siyang mag-pray. So, yung pattern tuloy ng prayer ng karaniwang tao noon, ng mga Hudyo, ay tulad din ni Daniel, 3 times a day. At para sa kanila, marami na yung 3 times a day. Sapat na yun. Kaya naman ngayon, nang dumating na si Jesus sa panahong ito, ng Luke 18, sinasabi ni Jesus dito sa ating parable na the antidote to despair, to trouble, to persecution is not determined by yung amount or dependence in the act of praying na, okay, 3, 2, yung 3, tama na yun. Baka pwedeng 5, sapat na yun, no? Hindi masusukat doon. It is not positive thinking din, no? Hindi lang yung, ay, okay lang yan, sa susunod, makakabawi tayo. Gawin na lang natin kung ano yung convenient, gawin na lang natin kung ano yung madali, ano? And that's an easy way out when things become problematic. Pag tuwing pinipili natin ang utos ng Diyos kaysa sa pagdikta ng mundo, no? Pero ang sabi nga ni Dr. Thomas Constable, the antidote to despair, to strife, to difficulty, to persecution is still prayer. Dependence pa rin on God. Kaya nga sinabi din ni Apostol Pablo, in 2 Corinthians chapter 4, verse 1 and verses 15 to 16. At ito po ay isa sa mga favorite verse ko dahil ito po yung theme verse ng youth ministry natin sa GCF na Youth Living in View of Eternity. Sabi nga po dyan in verse 15, 16 ng 2 Corinthians chapter 4. At habang dumarami ang tumatanggap ng biyaya ng Diyos, dumarami rin ang nagpapasalamat sa Kanya. Ano yun? Prayer. At dahil dito ay mapupuri siya. Ano yun? Prayer din, no? And in verse 16, sabi ni Apostol Pablo, yan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Itinuturo ngayon ni Apostol Pablo na sa kanyang letters of encouragement sa mga believers noon in the New Testament, particularly sa Corinthian believers, sinasabi niya, pinapalakas ng Diyos ang ating espiritu, hindi tayo manghihina ng loob dahil unti-unti, kahit na ang dami nating challenges, ang dami nating difficulties because of our chosen faith in Christ,
Magpupuri at magpapasalamat pa rin tayo. At dahil dyan sa ating mga panalangin, pinapalakas ng Panginoon ang ating espiritu. What a wonderful picture that in times of difficulty, God supplies strength. Gaya nga nang sabi ng kaibigan kong si JC Darsen, na nakilala ko bilang staff dati ng seminary ko sa International Graduate School of Leadership at kapwa basketball player ko noon. Every Monday at every sports fest namin sa IGSL noon. Sabi niya, ang nasa isip ko lang, bad trip, umuulan pa rin. Hindi kami makapag-bike. While others are almost drowning, maybe literally or in fear of not knowing how to provide for their family. Sana, yung panalangin niya, tumigil na ang ulan. The reason why I wanted to share this and I asked his permission ay dahil tama ang sabi ni JC dito Kasi minsan, sagana tayo masyado sa buhay na hindi na tayo nagdadasal ng taimtim sa Diyos. Mga kapatid, alam niyo yan. Sobrang sagana na natin minsan sa buhay na wala na tayong time for God. I know, because I myself make that same mistake. Di kaya masyado ng limited ang ating prayer life na sarili lang ang nakikita natin at wala na tayong ibang pinagdarasal. O di kaya talagang hindi na tayo nagdadasal dahil sobrang komportable na ng buhay natin. Ibang-iba ang buhay natin sa buhay ng mga Kristiyano noong panahon ni Apostol Pablo. Aantayin pa ba natin ang kahirapan na binanggit ni Jesus sa mga disipulo na mangyayari? Kailangan pa ba nating maranasan iyon upang maging mas malalim ang ating prayer life? Ganito pa rin kaya ang pananaw ng mga nagsasabing Diyos nga nila si Kristo? Tunay nga bang lumalalim at lumalago ang ating pananampalataya? At ang indikasyon nito, malalim na pagpapanalangin. At pagpupursige sa pananampalataya dahil nakikita na hindi ka nawawalan ng pag-asa. Ang Panginoon nga ba ang ating takbuhan at saklolo sa gitna ng ating mga problema at suliranin sa buhay? Sa Diyos nga ba tayo humihingi ng lakas at kakayahang mamuhay ng may pag-asa? So simple lang po yung first point natin. Ang pangkalahatang kautusan ng Panginoon ay manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Pangalawa, in verses 2 to 5, ang second point po natin dito ay ang pagpupursugi at katatagan ng bawat Kristiyano ay makikita sa tibay ng loob niya sa gitna ng suliranin. Ang pagpupursige at katatagan ay makikita sa tibay ng loob ng bawat Kristiyano sa gitna ng suliranin. Basahin nga po natin ulit yung verses 2 to 5 kasi ito na po yung pinakalaman nung storya, yung climax more or less at illustration na ginamit ni Jesus Christ. Sinabi niya, verse 2, sa isang bayan ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa bayang ding iyon ay may isang byuda na palaging pumupunta sa hukom at nagsasabi, bigyan niyo po ako ng katarungan at ipagtanggol niyo ako laban sa mga kaaway ko. Noong una ay hindi siya pinapansin ng hukom, yung byuda. Pero bandang huli ay sinabi niya, kahit hindi ako natatakot sa Diyos at walang iginagalang na tao, bibigyan ko na ng katarungan ng babaeng to para hindi na niya ako gambalain ulit. Dahil kung hindi, iinisin niya ako sa kakaparitod niya. So nakita nyo, medyo intense po itong situation ng byuda dahil yung description nga po na binibigay ni Jesus dito sa parable ay ang kulit-kulit niya. Siguro kung iisipin natin, parang itong byuda na ito, wala na talagang takot. Desperate na. Lapit ng lapit sa hukom na to na kilala, marahil sa lugar nila na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. So, posibleng corrupt, posibleng immoral. So, at any point,
dapat nga matakot pa yung byuda dahil baka kung anong pwedeng gawin sa kanya nung hukom na yon. At kung makapangyarihan nga siyang tao, pwede siyang ipadakip, at pwedeng ipakulong, at pwedeng lalong pahirapan pa ang kanyang sitwasyon. Pero dito po natin makikita yung desperation ng byuda, no? Wala na siyang magawa. Lalapit at kukulitin niya yung hukom. Hanggang sa punto na nag-give up na yung hukom. Binigay na yung hinihingi niya. No, sa parable na ito, ginamit ni Jesus ang byuda at ang hukom upang maituro sa kanyang mga disipulo ang pagpupursige at katatagan ng loob. Sinabi nga ni Dr. Thomas Constable patungkol dito sa parable nga na ito, no? Jesus pictured this judge as failing to do what the Mosaic law required of Israel's judges, no? Sabi nga daw sa Old Testament, fear of God was the primary fear of Him as the one and only judge of all the earth, no? This judge, itong hukom na po ito, was a man of the world. Luke's readers, no? Yung mga nagbabasa ng Gospel ng Luke, most likely knew that may mga judges nga po na katulad nung judge na nababasa nila patungkol sa parable na ito. At pati na rin yung mga disipulo at that time na naririnig itong parable, oo nga, no, maraming judge na ganyan. Hindi naman sila godly, malupit sila, unkind, unjust. The widow, on the other hand, sabi ni Dr. Thomas Constable, were the personification of dependence, helplessness, and vulnerability in Israel. Kaya makikita naman po natin yan Mapa Exodus 22 or Psalm 68 or Lamentations 1 at pati na rin dito sa Luke, no? Paulit-ulit yung mention ni Luke ng widows all throughout his gospel at pati na rin sa libro ni James sa chapter 1. Merong special mention lagi ang mga widow sa Bible. Bakit? They represent people who are vulnerable, people who are marginalized, rejected, people who are not looked after, people who are not ministered to and cared for, dahil wala na silang ibang matakbuhan. Kaya naman ang paalala sa atin dito at aral sa atin, ayon nga kay Dr. Thomas Constable, is this widow kept asking the judge repeatedly for protection, paulit-ulit, Lord, hukom, judge, tulungan niyo naman po ako. Everyday ginagawa niya ito. Kaya naman, ang lesson talaga dito is that the widow represents the disciples. Yun yung intention ni Jesus dito in a parable setting. There's always a counterpart from an illustration to real life setting. In this case, Dr. Thomas Constable is saying the widow represents the disciples who were equally and should be dependent on God for protection from non-disciples, from other people, from worldly people, from people who do not know God or people who reject God, people who oppose them for their chosen allegiance to Jesus. Meron po tayong dalawang aral na mapupulot dito sa point number 2, sa punto ng pagpupursige at katatagan at tibay ng loob sa gitna ng suliranin. Number 1, sin. Sin. Ang isang aral na mapupulot natin dito ay ang katotohanan na hindi mawawala ang impluwensya ng kasalanan sa buhay ng mga tao. Sa kabila ng lahat, dapat hindi tayo mawawalan ng pag-asa, lalong-lalo na kung ikaw ay pinagkakait ng mundo ng katarungan na nararapat sa iyo, katulad ng widower. Ito ay dahil pangako ng Diyos ay hustisya para sa mga hindi matitinag, para sa mga magtitiwala sa Kanya. Kita natin ito sa kwentong ito ng byuda at ng hukom. Yung byuda na naargabyado at yung hukom na walang pakialam, marahil dahil privileged po siya, dahil sa posisyon niya, dahil may power siya, may wealth siya, may influence siya, ay sa bandang huli,
bumigay rin, no? At pinagbigyan yung byuda dahil ang kulit-kulit niya. Pero pinapakita natin dito ang realidad na baluktot pa rin talaga ang sistema ng mundo. Sin is still rampant. Marami pa rin ang mga taong living in sin. At ito rin naman ang sinabi ni Jesus in Luke 17. Expect hardship. Expect tribulation. Yung mga nangyayari nung panahon ni Noe, mangyayari at mangyayari at mangyayari yan. At dahil laganap ang kawalan ng katarungan sa mundo noon hanggang sa ngayon, pinakita ni Jesus sa parable na ibang-iba ang process, ibang-iba ang pamamaraan, ibang-iba ang hustisya ng ating Panginoon. At yung pangalawa na matututunan natin in this point number 2, no, sa pagpupursigi at pagiging matatag at pagkakaroon ng tibay ng loob sa gitna ng suliranin, ay in view of sin, is the lesson about justice or hustisya o katarungan. Kabaliktaran sa hustisya na nakuha ng byuda, pakay ng Diyos na ipakita sa kanyang mga disipulo noon at pati hanggang ngayon na higit pang kakaiba ang tunay na hukom ng lahat. At yan ay ang Diyos. There is a much greater, kinder, and loving judge, and that is our God. Kung ganito na lamang ang posibleng mangyari sa mga taong lumalapit sa mga masasama at makamundong mga tao na may kapangyarihan, paano pa kaya ang kataas-taasang Panginoon natin na may-ari at naglikha ng lahat? Paano pa kaya yung Diyos natin? Hindi ba't higit pang ipamamalas niya sa atin ang kanyang pagmamahal? Kaya naman dahil sa realidad ng kasalanan at sa baluktot na sistema ng mundo pagdating sa usaping hustisya at katarungan, alalahanin muli natin ang verse 1. Huwag kang tumigil sa iyong pagpapanalangin sa Diyos at huwag ka dapat mawalan ng pag-asa. Ang tanong, sa mga pinagdadaanan natin ngayon at mga pagdadaanan pa natin sa buhay, kakapit ba tayo ng husto sa ating pananampalataya? Gaano nga ba katibay ang ating loob na hindi tayo magsasawang magtiwala sa Diyos? Gaano man kahirap ang ating pagdadaanan? Yan ang tanong. Alam nyo, usually, sa tuwing may encounter ko, yung mga tulad ng byuda, yung mga tao sa lansangan, yung mga nakapila sa community pantry, I can't help but imagine that there are many times in my life, parang ako rin yung judge dito sa parable ni Jesus. May mga araw sa pagmamadali ko, dahil privileged ako eh. Hindi ko naman mai-deny na blessed po ako ng Panginoon with resources because of how God has been providing for me and my family. And there have been occasions na pag may lalapit sa akin at hihingi ng limos, ang automatic na sasabihin ko, wala akong pera, saka na lang. Kahit ang totoo, meron naman akong pera. Meron naman akong maiaabot. Sobrang sanay na ako at marahil marami sa atin with the sight of poverty, sabi nga ni Dr. Melba Magay ng Isaac, na wala na tayong ginagawa. No response na lang. Normal lang yan na may mahirap. Normal lang yan na may maglilimos. At yung mga Kristiyano, at ako bilang inyong pastor, sad to say, I still fall. And not having empathy, not having any remorse. At times, not even thinking na ipagdasal sila. Parang ako yung hukom dito sa kwento ni Jesus. Ang kaibahan lang sa akin, sa hukom, yung hukom, hindi naman niya kinikilala si Jesus eh. Ang malala, marami sa atin, sinasabi natin, kilala natin si Jesus Christ. That He is our Lord and He is our Savior. Yet we fail to have compassion for the people like this. And I too, as your pastor, am guilty of that. We need to repent of that.
And while that is not the main point of this story, it's a reflection point to us to remember na sa tuwing hirap tayong maawa at magbigay tulong sa mga tulad ng biyuda, sana maalala natin na minsan na tayong pinakitaan ng Diyos ng kanyang kabaitan at pinapakitaan pa rin niya tayo ng kanyang pagmamahal in spite of our sin, in spite of our weakness. God is gracious to forgive us time and again every time we come to Him in prayer and saying, Lord, forgive me, I am a sinner. I have sinned against you. I have sinned against my brother, against my neighbor. When you faithfully do that, and when you are honest and broken before God, trust me, He will hear your prayer and He will forgive you. But I grieve for people who are aware of God, who know God, who come to church and claiming that they live for God, but they still persist in their sin, like the judge. That is a far worse sin. That you know God, yet fail to have compassion. What's the answer to that problem? If you have that same problem like me, every now and then, go back to verse 1. Ipanalangin po natin ang sarili natin. Humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. At naway, huwag po tayong magsawa na kumapit sa Panginoon at humingi sa Kanya ng grasya at pag-asa upang mamuhay bilang tunay na mga tagasunod ni Kristo. Gayahin natin ang biyuda. Magtiwala tayo na alam ng Diyos ang pinagdadaanan natin at hindi tayo dapat mauwi at malugmok sa kasalanan sa tuwing tayo ay nasa kalagitnaan ng matinding problema, because that is the tendency. When you are so busy in life, when you are so comfortable in life, when you have a stature like the judge, and when you have nothing that you are worrying about, sometimes people fall into complacency, lukewarmness in Christianity. Wala ka ng action na ginagawa dahil wala ka namang problema. Ito ang paalala sa atin ng Panginoon. Tatagan natin ang ating loob, anuman ang hamon ng buhay. Dahil tunay na nakakahigit ang grasya ng Diyos kumpara sa ditiyak na tulong na inaalay ng mundo. At makikita natin yan represented nitong hukom na ito. Aantayin mo pa ba na lalaki at lalaki pa ang problema mo sa buhay para lang dumating ka sa punto na para ka na nung byuda? Desperate ka na sa Panginoon. Panghuli, third point. Ang panghabang buhay na katiyakan ay ang katarungang handog ni Kristo. Ang panghabang buhay na katiyakan ay manggagaling lamang sa katarungan na handog ni Kristo. At nakikita natin yan in verses 6 to 8. Sabi nga dyan, pagkatapos sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom? Ang Diyos pa kaya ang hindi magbigay ng katarungan sa mga pinili niya na tumawag sa Kanya araw at gabi? Tinitiyak ko sa inyo na bibigyan niya agad sila ng katarungan. Ngunit ako na anak ng tao ay bumalik na rito sa mundo? May makikita kaya akong mga taong sumasampalataya sa akin? Parang familiar yung statement ni Jesus dito sa parable. Kasi madalas gamitin ito ni Jesus sa kanyang mga sermon, sa kanyang mga parable. Ito yung mga tinatawag na mga Bible scholars na lesser to greater na argument at ginagamit din ito sa philosophy. Pareho ito dun sa mababasa natin sa Lucas 11. Sabi nga doon, pinaliwanag ni Jesus kung paano dapat manalangin. Sabi niya, in verse 11 ng Lucas 11, kayong mga magulang, kung ang anak niyo ay humingi ng isda, ahas ba ang bibigay ninyo? At kung humingi siya ng itlog, alakdan ba ang ibibigay ninyo? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak ninyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang banal na Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Consistent po ang Panginoon. Ang mensaheng ito ay panalangin na makikita rin natin dito sa Luke 18. Dapat lang tayong lumapit at manalangin upang tayo ay di mawalan ng pag-asa sa Kanya.
Ayon sa Gospel ni Lucas, nagsimula itong pagpapaliwanag ni Jesus patungkol sa kaharian ng Diyos, beginning nga in Luke chapter 15. At yung tanong ng mga disciples dito, in Luke chapter 15, sabi nila, bakit ganito ba itong Jesus na ito? Sobrang popular. Tumatanggap siya ng mga makasalanan at kumakain kasama nila. Hindi ba't kabastusan yan sa Panginoon? Siya ay isang spiritual leader at isang teacher ng Biblia, nagpapalaganap ng aral ng Diyos. Pero bakit siya tumatanggap ng mga makasalanang tao at kumakain pa kasama nila? So controversial para sa mga Pharisees at teachers of the law itong si Jesus. Pero pinapakita nga po niya sa atin ngayon, in verses 6 to 7 ng ating parable, bilang sagot sa mga Pariseo at bilang pangarangal sa mga disipulo, pinaalala ni Jesus na magiging mahirap at hindi madali ang pagsunod sa Kanya. But it is worth the hardship. Dahil hindi siya tulad ng hukom sa ating kwento na walang pakialam sa buhay ng ibang tao. At yan din naman ang sinasabi sa Psalm 17 verse 6. Jeremiah 33 verse 3, God answers when we call to Him, and God has answered through Jesus Christ, then and even today. Kaya naman in verse 8, kung susuriin natin ng mabuti ang sagot sa katanungan ni Jesus, natupad nga kaya yung kanyang tanong sa kanila noon? Kung may mahahanap nga ba siyang susunod pa rin sa Kanya at mananampalataya pa rin sa Kanya? Ang sagot dyan ay tunay ngang sinunod ng mga disipulo ang utos ng Diyos na huwag matinag at huwag mawala ng pag-asa. Dahil marami sa kanila ay namatay dahil sa kanilang pagpipili kay Kristo. Dahil sa kanilang pagpapalaganap ng Kanyang magandang balita. Mula Jerusalem, Judea, Samaria at hanggang sa dulo ng mundo, gaya nga ng utos ng Panginoon sa Acts chapter 1 verse 8. Kilala natin si Jesus ngayon dahil may mga disipulo noon na nagpalaganap ng mabuting balita at naging saksi at nagpursige sa kanilang pananampalataya. Ang tanong, kung babasahin natin yung verse 8 at tatanungin natin ito sa ating mga sarili, masasabi ba natin that we will persist? Magpupursige din po ba tayo sa ating pananampalataya? By the end of our life, can we really claim that we will not give up in our allegiance with God, with Christ? Makikita nga ba talaga ni Jesus na ang GCF, VCF, CCF at iba't ibang mga simbahan na sinasabi ay naniniwala sila kay Kristo, makikita nga kaya ang bawat miyembro, ang bawat attendee, ang bawat nasa small group, nasa growth group na ilalim ng PCEC, ng CBAP, ng iba't ibang organisasyon sa Pilipinas at sa buong mundo, masasabi kaya lahat natin that when the time comes, we are faithful disciples of Jesus? That is the question still. The disciples then died for their faith. Are you willing to die for your faith? That's a hard question. But it's a worthy question to ask even today. Sabi nga ni Apostol Pablo in Ephesians 6 verse 18 to 19, manalangin kayong lahat sa oras, sa tulong ng banal na Espiritu. Manalangin kayo sa lahat ng oras. Ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Ipanalangin din ninyo ako sa tuwing mangangaral ako, nabigyan ako ng Diyos ng wastong pananalita para maipahayag ko ng buong tapang ang magandang balita na inilihim noon. Ang pag-asa na atin kay Kristo ay ating ding dapat ipahayag at ipadama sa mga naghahanap ng katarungan. Sa mga naghahanap ng katarungan na makikita lamang kay Kristo. Sabi nga muli ni Dr. Thomas Constable, when Jesus returns, Jesus will balance the scales of justice. In the meantime, disciples today need to continue expressing their faith in God by requesting His grace. And His grace is new every morning. Hindi po ba alam natin yan? God longs to vindicate the saints
Yung mga anak niya na naniniwala sa kanya, God longs to vindicate the saints and He will do so. When He does, His justice will be swift and sure, and our suffering will seem short-lived compared to the glory to follow for us. In the meantime, God protects us. So then, however long the answer to prayer may seem to be delayed, constant, faithful prayer always is answered. It may not be answered the way we want it to be answered. And maybe the answer of God is to say, wait. And maybe the answer of God is no. But the good thing is that pag sumagot ang Diyos sa ating constant na panalangin, we are in the best place we could be because yun ang will ng Lord for us. Yun yung will niya. Yun yung mas mabuting plano na nakalaan sa atin dahil sa mabuting kalooban ng Diyos. Na higit pa sa mga plano natin, higit pa sa hinihingi natin, sa limited understanding natin. Sabi nga ng kaibigan ko, kapwa GCFer din natin na nagsimula ng negosyo nitong pandemic, sa isang Facebook post, sa Facebook page na Today's Goodness, na pinagmagatang Connecting Communities with a Cup of Coffee. In that post, it says, I resigned from my job in 2019 to set on a journey in starting a cafe. I started to prepare that year by writing a business plan, buying equipment, trained as a barista, gathered partners and teammates for the business. Come March 2020, we're about to rent a space and finalize our partnership. Unfortunately, that week, the start of the lockdowns happened due to the pandemic. At first, I was in denial, and then anxious, and then depressed. After some weeks of uncertainty, prayer, and meditation, I had an idea. Instead of renting and opening a cafe in a fixed location, why not bring the cafe to communities themselves? That is how Lugar Coffee was born. Through the cafe, we are slowly seeing the growth of friendships and relationships. People and stories are shared and lives are connected. Through what we do, we have found a place where we can serve people and be an alternative space for community by the simple serving of a cup of coffee. At sabi pa sa panimula ng kanyang testimonial, community is an essential part of how God created each and every person. We are called to love one another. That is also why community is an essential part of our faith in Jesus. That is why we want to start a cafe. We wanted to create a space where everyone was welcome. It would be a space where we could connect with people, share stories to each other, a community that loves one another. Yan ang kwento ng panalangin at kwento ng community na tinataguyod ni na Pastor Ian de Ocampo at ni Josiah Reyes. Tulad ng mga disipulo na pinagdaanan ng iba't ibang klase ng paghihirap sa gitna ng gulo ng ating nararanasan ngayon at mararanasan pa. At sa gitna rin ng pangangailangan ng iba pang tao, natural pa rin ba kaya sa atin ang bayanihan na spirit na sinasabi nila? At lalong-lalo na, ang tanong dyan sa bayanihan spirit na yan, natural pa rin ba sa Kristiyano hanggang ngayon na ibahagi niya ang kanyang pag-asa kay Kristo sa iba na nangangailangan? Tulad ng widow na nangangailangan ng hustisya. Sa ating pangwakas, nais kong basahin sa inyo ang Kolosas 4:2-5. At sabi ni Apostol Pablo, magpakasigasig kayo sa panalangin ng may pasasalamat at habang nananalangin kayo, ingatan ninyo ang pag-iisip ninyo. Ipanalangin niyo rin na bigyan kami ng Diyos ng pagkakataon na maihayag ang mensahe tungkol kay Kristo na inilihim noon. Ang pangangaral ko tungkol dito ang dahilan ng pagkakabilanggo ko. Ipanalangin nyo na maiparangal ko ito ng mabuti, gaya ng nararapat.
Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin nyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya ninyo. Manalangin po tayo. Panginoon, naway makita nga ni Kristo sa amin na kami ay bilang inyong mga tagasunod ay hindi matitinag sa aming pananampalataya. Naway sama-sama naming akayin ang bawat isa sa laban ng buhay bilang isang simbahan. At ang simbahan namin nawa ay tumulong sa ibang mga nawawalan na ng pag-asa. Naway ang katarungan na alay ni Kristo at aming naranasan na at nararanasan pa ay aming ding maipadama sa pamamagitan ng pagsasabuhay namin bilang isang simbahan na pinapalaganap ang inyong mabuting balita. Ito ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Manalangin po tayo ayon sa aklat ng Roma 15:4-6. Ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Nawa ang Diyos na nagpapalakas at nagbibigay sa atin ng pag-asa ay tulungan tayong mamuhay ng may pagkakaisa bilang mga tagasunod ni Kristo Jesus. Sa ganoon, sama-sama tayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless po and see you next week.